Sunod na tanong mula kay Jocelyn Reyes, Malaya. Good afternoon, ma'am. Ma'am, kinonfirm ng BI na yung dalawang shooter po sa Australia nanggaling daw po sa Mindanao nung November. May reaction na po ba ang palasyo dito? Opo, hiningi po natin mismo ang mensahe o komento ng National Security Council at akin pong babasahin sa inyo. The National Security Council is aware of the reports that the individuals involved in the Bondi Beach shooting in Australia had previously traveled to the Philippines, and these are currently under validation. At this time, there is no confirmed information indicating that their visit posed a security threat, and this is not considered a serious or immediate concern. Standard security, immigration, and counterterrorism protocols remain fully active with coordination ongoing with Australian authorities. So yan po ang sinabi ng National Security Council patungkol po dyan. Ma'am, isa lang follow-up. Nakausap na po ba ng Presidente ang Australian officials after na incident? Tsaka nagkaroon po ba ng sharing ng intel information from Australia since may ganun silang information? I-update ko po kayo kapag meron na po tayong balita patungkol po dyan. Thank you, ma'am. Sunod na tanong mula kay Ace Romero, Philippine Star. Just a follow-up, Yusek. Do we already have information what the shooters did in the Philippines? Wala po. Wala po sa atin ngayon na anumang informasyon. Binavalidate pa po ng NSC. And what passport was used when they arrived here? Itatanong po natin sa Bureau of Immigration. Okay, salamat po. Sa pagtanong mula kay Tristan Nadala, Newswatch Plus. Yusek, kahapon po pinagpaliban ng Senado yung pag-BICAM sa 2026 budget dahil po sa issue with the DPWH. And hopefully nga ngayon matuloy na po, no? But the House contingent said they are optimistic na hindi pa rin po mauuwi sa reenacted budget. With all these budget concerns, how confident is Malacanang na hindi po mauuwi nga sa isang reenacted budget yung 2026? Alam po ng lahat tayo, pati po ang Kongreso, ayaw po ng Pangulo ng isang reenacted budget. So, sa panahong natitira, alam natin na lahat ng kakayanan ay dapat nagawin para hindi mauwi ang isang budget na ilang reenacted budget. Ayaw po ng Pangulo niyan. Kahit po ang Department of Finance ay nangangamba kung magkakaroon ng reenacted budget dahil marami po madidelay na proyekto kapag nagkataon. Pa naman po kinausap ng Pangulo yung mga House and Senate leaders na to work together to make sure na walang reenacted. Sa ngayon, wala pa po sa ating binibigay na anumang impormasyon patungkol dyan. Isang tanong mula kay Christian Yusores, DZMM. Good afternoon, Yusek. Would ask lang po kung meron ng napili ang Pangulo na Chief Presidential Legal Counsel, kapalit po ni late Counsel Enrile. Opo, meron tayong i-announce. Mga bagong appointments po. Chief Legal Presidential Counsel, Attorney Ana Liza Logan. Senior Deputy Executive Secretary, Attorney Maria Luwalhati Alu, C. Dorotan Tioseco. Deputy Executive Secretary for General Administration, Attorney Daniel Marie Rieza Kulangin. Deputy Executive Secretary for Financial Affairs, Attorney Joseph Irvin A. Obenza. Deputy Executive Secretary for Legal Affairs, Attorney Jess Hermogenes Andres. Undersecretary for Economic Affairs, OES, Attorney Erwin Santa Ana. Assistant Secretary, OES, Attorney Alemar Mosquito. So yan po ang mga bagong appointments na sa atin ay ibinigay. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Pag-asa Island Integrated School, energized na. Upang masiguro ang liwanag sa mga paaralang hindi maaabot na enerhiya, namahagi ang Department of Energy sa pangunguna ni Secretary Sharon Garin ng Mobile Energy System para sa Pag-asa Island Integrated School. Kasama nito ang 10 test na parol mula sa 10 iba't ibang probinsya sa bansa. Sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., lahat ng kabataan ay may aasang maliwanag na kinabukasan.
bago tayo magtapos, upang matiyak ang food security at maitaguyod ang matatag at masiglang komunidad, kapakanan ng mga agrarian reform beneficiaries, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, the third, ang Christmas Boodle Fight kasama ang agrarian reform beneficiaries mula sa Cagayan, Isabela, Nueva Ecija or rather Nueva Vizcaya at Quirino. Ito ay bilang pagpapakita ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapatibay ng seguridad sa pagkain sa bansa. Ang mahakbang na ito ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. ay patunay lamang na patuloy na tutulong ang pamahalaan sa mga magsasaka upang maitaas ang kanilang ani at kita. Ito'y sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na suporta, kabilang ang pagbibigay ng makinarya at mga kagamitang pansakahan. Bago nito, nauna nang namahagi ang DAR ng 400 million pesos na financial support sa direktang makikinabang sa mga komunidad sa agrarian reform at nagpapataas ng produksyon ng agrikultura. At dito na po rin tatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.